Isinusulong na ng ilang kongresista ang panukalang batas na tutugon-an nila sa mga away kalsadang nauuwi sa karahasan. Pero puna ng liderato ng Senado, anong kaibahan nito sa mga umiiral ng batas? Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nagsimula ang marahas na insidenteng ito sa umunoy paggitgit sa kalsada. Nauwi ito sa habulan hanggang magbugbugan at mamarilang nakuyog na SUV driver na ikinasawi ng isang rider at ikinasugat ng 3 iba pa. Naungkat tuloy sa kamera ang ilang nabinbing panukala kontra road rage. Apela sa Pangulo ng isa sa 9 na may akda ng panukala, sertipikahang urgent ang mga inihain nila na pinagsama-sama na ng komite sa isang substitute bill. Kasama sa mga ipinagbabawal sa panukala ay ang hindi maayos na pagmuestra, pagmumura, pang-iinsulto, pisikal na pag-atake at pagbabanta o anumang pananakot sa ibang motorista o pasahero. Hindi bababa sa 250,000 pesos na multa at 6 na buwang pagkakulong ang panukalang parusa para pa lang sa mga nabanggit na gawi sa taas. Kung may nasaktan o namatay, nilinaw sa panukala na mahaharap pa ang akusado sa hiwalay na mga reklamo sa ilalim ng Revised Penal Code. Siyempre, yung mahigpit na parusa ay of course maaaring makabawas sa mga insidente ng mga agresibong nagmamaneho. Ang dami ngayon, walang pasensya eh. Of course, pagsulong din ng disiplina sa kalsada. Kailangan ng katapat na panukala sa Senado, kaya susulatan na ito. Pero ngayon pa lang, sinabi ni Senate President Chis Escudero, kung anong pinagkaiba nito sa murder. Dahil yung huling road rage incident sa Antipolo, sinampahan na ng kasong murder yung bumarel. So anong pinagkaiba ng road rage bill na ito? Paano niya mapapadali, paano niya mapapabilis, o paano niya maliliwanag pa yung krimen kung sakasakali? ayon sa Automobile Association of the Philippines, hindi bagong batas ang kailangan, kundi mas striktong pagpapatupad sa mga kasalukuyang batas. Dagdag din daw rito ang pagbabago sa asa ng mga motorista at driver education. Ang problema natin sa Pilipinas, hindi batas, enforcement, and following rules. Dami-dami nating batas eh. Kailangan daw laging mahinahon. Dapat paglabas mo sa kalsada araw-araw, ang attitude mo ay, pagbibigyan ko yung gustong sumingit sa akin. Minsan kasi, ang tinatawag nila dyan, perceived slight. Kinat ako eh. Hindi ka naman kinat eh. Diba? May bato rin sa kanan, iniwasan niya yung bato. Inirekomenda rin niyang sa senior high school pa lang, sumailalim na ang mga estudyante sa driver education. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.